Zeus POV. Bumangon ako nang maramdaman ng sikat ng araw na tumama sa bintana ng kwarto ko. Buisit, I cursed. My head is aching like shit. Dahan-dahan akong tumayo para dumiretso sa kusina. I wanted to drink cold water. Yung malamig na malamig dahil parang nanuno yung lalamunan ko. Hi, good morning. Someone greeted me kaya bahagi ako napatigil. Kumain ka na, katatapos ko lang magluto. Mainit-init pa yung tinolang manok. Alok agad niya Amelia nang maabutan ko itong abala sa kusina. Wala sa sariling napatutok ang mga mata ko sa kanya. She's sweating while wearing her apron. Nakataling mahaba niyang buhok at medyo magulo na ito dahil sa pagiging busy niya. She's only wearing a simple dress na pambahay pero bakat na bakat ang hubog ng kanyang katawan. She looks hot and even more seductive on her simple and occupied look. And I don't know why I'm staring at her for how many seconds rather than answering her. She cleared her throat kaya't para ako nanumbalik sa realidad. Maybe she caught me staring at her. Kaya ang bilis kong iniwas sa mga mata sa kanya. I simply nodded. At instead na sa ref dumiretso umupo ako sa table at agad na dumampot ng kutsara para tikman ang sabaw na niluto niyang tinola. It tastes so delicious kaya nakailang higop ako. Talagang yan ang niluto ko para matanggal ang hangover mo. Dagdag pa nito kaya saglit na naman ako napatigil at napatanga. Hangover? Ngayon ko lang naalala na parami palang beer na nainom ko kagabi. Isang bote lang dapat ang inumin ko kaso hindi ko na malayan na pasarap na pala ako. Parang kidlat na dumaan sa isipan kong iba pang mga kaganapan kagabi. Goodness, it's all for real. I even went to her room for Pete's sake. The image of her wearing only a towel after she took a bath made my manhood went wild. Lalo na tumatak sa isipan ko ng halos parting cherry lang ang natakpan niya. Nakagat ko iba pang labi para iwaksing malaswang kaisipang ito sa utak ko. Tininan ko nakabandage na kamay. Naalala ko rin kung anong mga dahilan nito. Siya rin ang gumamot nito and she did it well like a pro. Kamustang sugat mo, hindi ba makirot? She asked habang nagsasali ng tubig sa baso na para sa akin kaya marana ko napalunok ng laway. It's fine. Tipid na sagot ko tiniwas na mga mata sa kanya dahil para ako nahipnotismo kapag nakatitig sa kanya. Dati-rati nainis ako sa tuwing nagpapakita siya ng concern. I found it annoying and fake pero ngayon hindi may kakailan na puso ko nang may parteng natutuwa at hindi itong bagong damdamin. Parang naranasan ko na to and I'm confused kung bakit nararamdaman ko to ngayon. Hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko. Mabuti naman, you better eat now. Sa sala lang ako na magliligpit nito kapag tapos ka na. She added bago dahan-dahang humakbang patungong sala. I didn't have the guts to ask her kung kumain na ba siya. I felt shy. Para bang buong buhay ko ngayon lang ako nakahiya sa isang babae. Sinundan ko lang siya ng tingin, hindi ko mapigilan na sariling humanga sa kanya. Yung isip ko gustong maniwala na maaaring nagpapanggap lang niya ito. But my heart believed the opposite at lahat ng ito pamilyar na pamilyar sa akin. At aminin ko man o hindi, masaya akong pinagsisilbihan niya kahit alam kong hindi ito dapat. Ilang beses ako napailing, tinapi ko pang sariling mukha ng makailang ulit. This is not good. Hindi pwede itong maramdaman ko lalo pat may malalim na dahilan kung bakit siya naririto sa poder ko. Nang matapos ako sa pagkain ay agad akong tumayo. Hahayaan ko sana siya sa gusto niyang gawin, total siya naman ang nag-insist. It's her own will. Hindi ko naman siya inuutusan. Palabas na ako ng dining area na makarinig ako ng mahihinang tawa kaya't kunot noo ang noong napasilip ako sa may sala. And I found her smiling so widely. May kausap na sa cellphone niya. Agad kong kinuha ang cellphone na nakabulsa lang ang suot kong short at kinuhanan tong video. Hindi ko marinig ang usapan nila na kung sinong epal bang kausap niya. And seeing her with so much happiness while talking to someone made me pissed. Hindi ko alam kung bakit biglang sumibol ang inis at galit sa dibdib ko kahit pa man hindi ko alam kung lalaki o babae bang kausap niya. I was supposed to be happy dahil isa ito sa ebidensyang magpapatunay na maaaring niloloko niya lang talaga ako. Gaya na nakita ko last time sa modeling event na hawak-hawak ng ibang lalaking kamay niya. And I know that jerk, taga dito lang ang epal na yun. Sa katabi lang ng unit ko, totoong galing ako sa resort na nabiling araw namin ayon kay attorney. I went there to check the place at para na rin kunin ang mga gamit niya. And while I'm on my way back here, ay tumawag si Selena na siraan ng sasakyan sa daan. Kaya dinaanan ko na tinulungan. Wala naman talaga akong balak na magtagal o manood sa mismong modeling event kung hindi ko lang nakita doon si Amelia kasamang epal na kapitbahay. It was unexpected. May kuha na rin ako ng video kung gaano kalambing ang dalawa. I can use it as a strong proof too.
But deep inside, gusto ko rin sana talagang sirain ang mukha ng lalaking yun. Hirap na hirap akong nagpigil at isa rin talaga sa tinagal ko doon na yung performance niya. She's an excellent model, period. Namamayagpag ang galing at ganda niya at hindi ko dinedeny na napahanga niya talaga ako. Not just me but all the audience there. She's the star of the event. Nasa sobrang paghanga ko hinintay ko pang matapos ang event. At instead na hayaan ng babaeng to na isama na lalaking epal na yun para sana sa karagdagang ebidensya ay talagang pinigilan ko pa. Kabubuhan nga naman. Sinama-sama ko pang ang kumain sa labas. Nasisirang plano ko dahil lang sa damdamin ko nagpapakahirap ipaliwanag. Nang mapansing patapos na ito sa kausap ay mabilis ko rin stop ang video at tinago muli ang cellphone. Nakangiti siyang tumayot naglakad patungo sa direksyon ko. Are you done? Inosenteng tanong niya like she's doing nothing wrong. Kahit naman malakas ang kutob ko na maaring kaibigan niya lang ang kausap ay gusto ko pa rin papaniwalain ang sarili na baka hindi para lang talaga makahanap ako ng dahilan. Marahil lang akong tumango. Yeah, thanks. Tipid na sagot ko lang bago nagtuloy-tuloy sa kwarto para iwasan na siya. Crazy. Ako pa tuloy gustong makaiwas sa kanya sa mismong pamamahay ko. And the freaking reason? Natatakot ako matukso dahil nagwawala na ngayon ang lintik kong puso na hindi ko makontrol. Huminga ako ng malalim. My mind is starting to get crazy too. Kailangan ko na atang makausap si Attorney Mercado. Hindi ko na to kayang patagalin pat baka lumis na ako sa tunay na plano. Good, mukhang epektibong plano natin. We can use it as strong evidence. Madali lang palabasin na ng lalaking asawa mo. Lalo pat nasa katabing unit mo lang pala tong lalaki. Maaari mo ring i-check ang CCTV sa loob ng building nang sa gayon makahanap na tayo ng ibang ebidensya na nagkikita sila o nagkakausap. Mahabang salaysay ni attorney matapos mapanood ang mga videong kuha ko at hindi ko alam kung bakit imbis na matuwa ay bigla ako nakaramdam ng inis. Sa tuwing naiisip na maaari nga nag-uusap o nagkakasama ng pataguan dalawa. Mukhang malalim atang iniisip mo Mr. Montesilio. Nito nang hindi ako makasagot, nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga bago nagsalita. I'll try attorney, I will. Napailing sa attorney na parang hindi kumbinsido sa sinabi ko. Kahit ako'y nahirapang unawain ang sarili. Yun ba talagang nice mo? Cause you seem unhappy. Hindi ba dapat masaya ka na sa wakas ay nakahanap tayo ng mabilisang paraan para matuloy ang annulment? He straightly added kaya saglit ako napatanga. That's exactly my point. Kanina pa sa bahay yan ang nasa isip ko kung bakit wala akong naramdamang tuwa gayong epektibong plano. I don't know attorney, I'm just confused and it feels weird. Matapat na sagot ko na bahagyang kinagulat ni attorney. Totoo ngayon lang ako naguluhan ng ganito. What's with that woman? Dati namang halos isumpa ako yun. Kalaunan na napangiti din ito. And now you are doubtful. Nanumbalik na bang alaala mo na minsan ka ring sumaya, kapiling ng asawa mo? Tudyo pa niya kaya napabuga ako ng hangin. I remember nothing attorney, but I will be honest with you. Bigla na lamang ko nakakaramdam ng kakaiba. Pati isip ko naguguluhan na. Simula nang nasa kondo ko siya. All she did was to take care of me. I want to believe that it's all fake and lies but I saw her sincerity. May pakiramdam ako na hindi yun pagpapakitang tao lang. I started to appreciate her and that made me confused now. I honestly stated na patango ng ilang beses si attorney para bang naunawa na ganito ang saloobin ko. I understand. Napayuhan na rin kita dati patungkol dyan kung ako lang ang masusunod. Mas nanaisin ko na saka mo na lang ituloy ang annulment kapag tuloy na nanumbalik ang lahat ng alaala mo. Kasama ng ilang taong masaya kayong nagsama ng asawa mo. Just also to be fair with your wife. Para hindi ka rin magsisi pagdating ng panahon. Mahabang pangaral pa niya na nagpatigil sa akin. Pero isave mo lang ang mga evidence and gather more para mapadali ang proseso in case na dumating ang araw na buong loob mong ituloy ang naunang plano. Tugon pa niya. We had a small conversation bago kami nagpaalam sa isa't isa. Dahil sobrang magulong isip ko ay sa bar na ako dumiretso. Hindi na muna ako uuwi ng kondo ngayon. Pwede naman ako matulog sa office area ko doon or maybe I can book a hotel. Gusto ko lang na mas makapag-isip bago muling makaharap si Amelia. Ginugulo ng babae ng isip ko at pati tong lintik na puso'y nakikisali na rin. Everyone greeted me as I enter inside the bar. Patungo pa lamang ako sa counter when I hear some of my waiters talking. Nakakamiss si Ma'am Ganda. Kahit masungit at mataray maayos at magaling din ang magpatakbo nitong bar. Lagi tayong punuan nun. Oo nga crush ko pa naman yun. Sayang mukhang hindi na yun magagawi dito. Crush? Really? Uso pa ba yun ngayon? Hindi ko alam kung bakit bigla na lang umigting ang pangako sa narinig. These guys didn't know that I am here, listening loud and clear.
I cleared my throat kaya kapwa sila napalingon sa kinatatayuan ko. I heard everything. You are talking about my wife. I stated kaya't napayo ko ang dalawa na tila nahihiya. Shit, what did I say? And I am claiming that witch now as my wife? Nahihibang na nga ata ko. Pasensya na po sir. So how was she? Kamustang pamamalakad niya rito during those times na siyang nagmamanage nito? Walang paligoy-ligoy na tanong ko habang nakakuyom ang kamao. Hindi lingid sa kaalaman kong lahat. Hindi ko man maalalang binibigyan ko siya ng karapatang manghimasok sa mga negosyo ko ay sinilaysay naman sa akin ni attorney ang lahat. Ang hindi ko lang lubos maintindihan ay kung paano nabilog ng babaeng yun ang ulo ko at pinagkatiwalaan ko siya ng ganun. Ngayon ko lang din naisip na baka may ginagawa siyang kabalustagan dito na maaaring makadagdag na ebidensyang kailangan ko. Kung nakikipaglandian ba yun sa mga empleyado ko o baka sa mga customer dito kaya mas dinadayo ang bar. Mahigpit at ekstrikto po si Ma'am Ganda, si Ma'am Amelia pagdating sa trabaho sir. Pero napakagaling niya po. Napakagaling? Really? Ayaw ko sana paniwalaan ngunit nakita ko kung gaano kalaki ang itinaas ng kita ng bar sa panahong siya pang namamalakad kaya posibleng ang nagsasabi ito ng totoo. That's it. Wala ba siyang kalandiang iba dito sa mga panahong yun? Paniniguro ko pero ang gago kong puso'y kumirot din sa sarili kong tanong. Naku sir, pinagkakaguluhan po yun si ma'am dito pero lahat naman po hindi basta-basta nakakalapit sa kanya at saka hanggang paghanga lang naman po kami sir. Pati po yung mga customer dito ay alam na mag-asawa po kayo. Yun po yung lagi pinagmamalaki ni ma'am. Paliwanag naman ng isa kay napatango ako. I see, bumalik na kayo sa trabaho. Utos ko kaya na kayo kung umalis ang dalawa. At alam kong hindi sila nagsisinungaling. Ngayon ay mas nadagdagan lang lalong kalituhan sa isip ko. Paano niya pa ako nagawang ipagmalaki sa lahat ng masasakit na sinabit ginawa ko sa kanya? Ganun ba siya kamanhid? O talagang pinaninindigan niya ang sinabi noon pa man na totoong mahal niya ako at hindi yaman kong habol niya? Napasabunot ako sa sariling buhok bago tinungong counter para humingi ng alak. Paano ko ba itutuloy ang annulment gayong mukhang mahirapan ako makahanap ng butas sa babaeng yun? At eto pa, bakit sa tuwing naisip ko na kung makakahanap man ako ay parang hindi ko rin matanggap? O mas madaling sabihin na nahihirapan pa rin talaga akong ipagpatuloy. Ano bang nangyayari sa akin? This is not me. This is not the Zeus who cursed that woman. Amelia's POV. Kanina pa ako patingin-tingin sa oras na suot kong wristwatch. 10:00 na ng gabi, pero ni Anino ni Zeus ay hindi man lang nagpapakita. Tanghali pa yun umalis. Nagpaalam na may mahalagang pupuntahan kaya hindi na ako nag-usisa pa. Ilang beses ko na rin dinadayal ang numero niya, ngunit hindi ko pa rin makontak. Marahil nagpalit na ngayon ng bagong SIM. Laglagang balikat na tinungo kong dining area. Mapait na napangiti na makitang pagkain kanina ko pa hinanda para sana sa hapunan niya. Sa kanya lang talaga ito dahil nauna na akong kumain. Sayang naman, masasayang lang. Ani ko sa sarili at sinimulan ng pagliligpit. Baka wala nang balak umuwi ngayon ng lalaking yun. I wonder kung sana naman yun nagpunta. Sana lang hindi ang higad na sisilin ng kasama niya. Pagkatapos magligpit ay matamlay ako napaupo sa couch. Nilukob na naman ako ng lungkot. Hindi ko alam kung ano talagang malalim na dahilan kung bakit niya ako hinayaan tumira dito. Gagawin niya ba akong tauhan dito? Tagabantay sa tuwing hindi siya uuwi? Napahinga na lang ako ng malalim sa naiisip. Napagpasyahan kong buksan na lang sana ang telebisyon para manood ng palabas nang biglang mag-ring ang cellphone ko. Agaran ko tong sinagot ng rumihistrong pangalan ng isa sa mga manager ng bar. Mama Melia, si Boss Zeus po lasing na. Unang litanya pala nito'y agad na ako napatayo, hindi pa nga ito tapos na sasabihin ay parang alam ko na kaagad ang kasunod. Alalayan niyo na muna't baka umalis yan bigla't magmaneho. Papunta na ako. Mabilis ang sagot ko at dali-dali nagpalit ng suot na t-shirt. Lakad takbong ginawa ko para makalabas agad ng building. Mabuti na lang at sakto may taxing dumaan kaya pinara ko ito at sumakay. Bakit nga ba hindi ko naisip na maaaring sa bar siya nagpunta gaya ng lagi niyang ginagawa noon? Mabuti na lang at naisipan kong kontakin ang empleyado niya. May kontak kasi sa akin ng mga yun nung mga panahon ako pang namamahala sa mga bar. Kuya, pakibilisan po. Pakiusap ko sa driver dahil sa pag-aalala. Baka kasi magpumilit si Zeus na magmaneho. Hindi na nadala sa aksidenteng nangyari sa kanya. Kaya nasawa kasi makarating ay mabilisan kong inabot ang bayad. Patakbo pa ako naglakad ng makababa. Si Zeus? Tanong ko agad sa isang waiter na makapasok na sa loob ng bar. Marami kasing tao ngayon kaya gusto ko na makita agad ang asawa ko. Nasa counter po si Boss, Mama Amelia. Anito kay nagmamadaling tumungo ako sa counter. And there I found him. May hawak na baso ng alak. At nakahinga ako ng maluwag na makitang mag-isa lang itong umiinom. Zeus,
Mahinang tawag ko na makalapit. Umupo agad ako sa katabi nitong stool. Medyo naniningkit ng mga mata nito nang mapatingin sa gawi ko. My lovely wife. Nakangising tura nito. Kahit hindi gaano maliwanag ang ilaw, ay naaninagan ko pa rin na mapula-pula ng gwapong mukha nito. I knew it. Lasing na nga ito dahil bukod sa itsura inaangkin niya na akong asawa niya. Buti na lang hindi pagtataboy ang bungad nito sa akin. Tama na yan, you're drunk. Let's go home. Mahinahong saway ko ngunit tumiling-iling lang ito. I'm fine. I need this drink for my crazy mind. Ikaw kasi it's your fault. You're ruining my plan. Ngayon, hirap na akong ituloy ang plano ko. Nautal na sambit niya kaya napalunok ako. Pilit kong inuunawang sinasabi niya pero naguguluhan pa rin ako. Ano bang ibig niya sabihin? Putik talaga kapag lasing ang kausap. At nang akmang iinumin itong hawak na baso na may lamang alak ay mabilis ko tong binawit walang pasabing nilagok. Napangiwi pa ako ng malasahan ang pait nito sa aking lalamunan. Siya na nasanay kang minum ha? Nangingiting tudyo nito. Ramdam ko kaagad ang biglang pag-init ng dibdib ko dahil sa nainom. Halatang matapang na klase ng alak ito. Hindi pa man ako nakakasagot ay bigla ko napahinto nang mapansin sa hindi kalayo ng pamilyar na mukha ng isang babae. At ganun na lamang ang pag-init ng ulo ko nang mamukhaan to. Walang iba kundi ang higad na sa Celine. Naglalakad ang bruha, papalapit sa kinaroroonan namin. Tiningnan ko muli si Zeus, pipikit-pikit na to nakapangalumbaba sa counter. Mabilis akong tumayo para salubungin ang higad bago pa ito tuloy ang makarating sa kinaupuan namin. At saan ka pupunta? Matapang na bungad ko habang hinaharangan ang daraanan niya. Umalis ka dyan, hindi ikaw ang sadya ko. Matarin na ganti naman ito na mas lalo nagpakulo ng dugo ko. At sino sadya mo? Ang asawa ko ba? Pwes makakaalis ka na. I'll warn you, kakalbuhin kita kapag pinagpatuloy pa yung kalandian mo. Maring banta ko talagang totohanin ko to kapag hindi to nakinig. Punong-puno na ako sa kalandian ng haliparot na to. Kung makaasta, kala mo ko sino? Asawa ko na lalaki nilalandi mo at hindi lang basta kung sino. Gusto mong ipakaladkad kita ngayon nang malaman mo kung sino talaga ako? Hamon ko sa kanya kay nanggagalayiting mukha nito sa inis. Ang tapang mo! Paano kaya pag nalaman mong pinaiikot ka lang ng asawa mo para tuluyang mapagtagumpayan ang annulment? Hindi ka kaya malambot? Buong loob na salaysay nito kay nalaki ang mga mata ko sa gulat. Nakakagulat ba? Kaya kung ako sa'yo, ihahanda ko ng sarili ko. Nakangising pangaasar pa nito kaya mas lalong nagalburuto ako sa galit. Kaya bago pa ito makatalikod ay buong lakas kong hinilang mahaba nitong buhok. Ouch! Stop it! Nasasaktang sigaw nito. Malandi kang higad ka? Talagang noon pa salot ka sa relasyon namin. Kating-kati ka na ba na maghiwalay kami? Para ano? Para makuha mo siya? Puta, hindi mangyayari yun kahit sa panaginip. Isaksak mo yun sa baga mo. Gigil na sambit ko. Get off me! Sigaw pa nito pero wala akong balak na tumigil. May nagsilapitan ng bouncer at waiter para umawat kaya nabitawan ko nito kalaunan. Lapitan mo ulit asawa ko at sisiguraduhin kong maghihimas ka ng rehas na higad ka. Tandaan mo yan! Sigaw ko. Mabuti na lang at nasa gilid kami kaya walang gaano nakapansin ko hindi. Iskandalo na naman to. Inis na inayos na itong buhok at suot bago nagmarcha paalis. Ipapangako sa sarili kong gagawin ko na talaga ngayon ang banta ko. Hanggat kasal pa kami ni Zeus ay pabor na pabor pa sa akin ang batas. Kung noon ay mas naisip ko pa na baka mas mamuhi sa akin si Zeus kaysa sa ipaglaban ng karapatan ko kaya hindi ko magawang pakasuhan ng babaeng higad. Pues ngayon hindi na ako magtitimpi pa. I'll promise to sue her kapag nakita kong kinakalantari niya muli ang asawa ko. Bumalik na rin sa pwestong waiter at bouncer na umawat. Wala nang higad pero yung dibdib ko'y patuloy pa rin sa pagwawala. Kinagat kong ibabang labi para pigilan ang pagtulo ng mga luha. Ayaw ko mang maniwala sa sinabi ng higad na yon pero kung iisiping maigi maaari din totoo yun lahat. Kaya marahil doon nga ako pinatira ni Zeus dahil may binabalak nga siya. Hahanapan niya marahil ako ng butas o sabit para may sakatuparan niya ng annulment. Mapait ako na pangiti. Sobrang sakit man ang malaman ng totoo pero hindi ito makakapagpasuko sa akin. Sisiguraduhin kong wala siyang mahahagip na mali. Ipaparamdam ko sa kanyang mabuti taus-pusong pagsisilbi ko bilang asawa. Kahit matigas na bato pang ibato niya sa akin, babatuhin ko pa rin siya ng buong pusong pagmamahal pabalik. Hanggang saan kaya ang kayang gawing pagtitiis ni Amelia? Mahalin na tanggapin lang siya ng asawa. Maituloy pa kaya ni Zeus ang annulment gayong tila naguguluhan na siya sa kanyang nararamdaman?
Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.